Importante ang pagboto. Ito ay mahalagang karapatan para makasali ang mamamayan sa pamamahala. Ano nga ba ang step-by-step process ng pagboto? Ang pinakamahalagang tandaan natin bilang botante ay ang pag-register sa nakatakdang panahon. Sabi nga, if you register, you take the chance to hold your future and transform it. Ang ganda! Sino ba ang qualified bumoto? All Filipino citizens at least 18 years old. A resident of the Philippines for at least 1 year. At first-time voters na magiging 18 years old pa lamang sa araw ng eleksyon. Paano ba mag-register kung qualified ka na gaya ng nasabi natin? Pumunta ka na sa Comelec office sa inyong lugar at magdala ng kahit isa lang nito. School or employee's ID with picture, driver's license, NBI o police clearance, postal ID, passport. At kailan ang deadline ng registration? Basta 120 days bago ang araw ng eleksyon. May mga bagong batas tungkol sa election process na dapat nating malaman. Una, ang Republic Act 8436 o Election Modernization Act. Ayon sa batas na ito, unti-unti na raw magiging high-tech ang election process. Magiging computerized na mula sa voter registration and validation hanggang sa counting and canvassing. And finally, sa transmission ng election results. Nariyan na rin ang Republic Act 9189 na nagpapatupad ng absentee voting system para sa mga qualified Pinoy voters na nasa ibang bansa. Oo, maaari na magparehistro at makaboto ang mga kamag-anak at kaibigan nating nasa abroad. At least sa mga elective positions gaya ng Pangulo, Ikalawang Pangulo, mga senador at party list representatives. Marami pa tayong pwedeng gawin bilang mamamayang botante. Sa panahon bago mag-eleksyon, katungkulan ng mga botante na alamin ang personalidad, karakter at political agenda ng mga kandidato. Tiyakin na ang ibobotong kandidato ay angkop sa posisyon tinatakbuhan niya. Sa araw ng eleksyon, mahalagang malaman natin kung saan tayo nakaregister at kung sa anong presinto tayo nakalista para bumoto. Magbantay laban sa pandaraya gaya ng pagpapalaganap ng flying voters, vote buying, registration of disqualified voters, ballot and ballot box switching, padding of voters through dagdag bawas, at tampering of canvas votes. Matapos ang eleksyon, kailangan din magbantay ang mamamayan para masiguro na nabibilang ng maayos ang boto. Tandaan natin, makapangyarihan tayo kapag nagsama-sama ang milyong-milyong mulat na botante.